MVP ang mga numerong na ibibigay sa ngayon ni Jalen Williams para sa OKC Thunder. Hindi man niya tinatarget ang MVP award niyan sa finals, pero kung mapapatuloy pa itong kanyang magandang performance, tsak na mapupunta sa kanya ang award na yun. Eto sa huling tatlong mga laban, itong si Williams ay nag-a-average lang naman ng 31 points, 6 rebounds per game. Mayroon pa siyang 51% sa field and 40% sa 3-point line. Hindi lang si Shai ang kalaban dito ng Indiana Pacers, kundi itong si Williams din na nagpapaulan ng malalaking numero para sa Indiana, at sabayan mo pa ng pag-i-struggle ni Haliburton, nina Mathurin, Nembhard. Kaya malaking pagsubok to para sa Indiana Pacers. Mangangailangan sila ng malaking himala rito para makambak ang labang ito, dahil isang panalo pa ay tapos na ang labang ito para sa OKC Thunder. Kahit papano ay nagbigay naman ng positibong moral itong si Haliburton sa kanyang mga fans, at sinabing kung siya'y makakalakad, tsak na siya'y makakalaro. Yan mismong sinabi niya sa kanyang postgame interview, at nakalakad naman siya. Subalit nakadepende pa rin yan sa medical staff ng Indiana Pacers kung ano ang kanilang verdict o desisyon patungkol dyan. Sa isang programa, sinabi mismo ni Danny Green na sa ngayon, napakatalentadong team daw nitong Boston Celtics. Mayroon silang malalim na roster. Mayroon silang malakas na starting five na siyang nakafocus kay Jaylen Brown at kay Jason Tatum. Mga magagaling na mga bench players at mga core role player katulad ni Jrue Holiday, Derek White at Kristaps Porzingis, pati si Al Horford. Sa ngayon, napakatalentado raw nitong Boston Celtics, pero hindi lang talaga sila nakalusot para makapunta muli sa NBA Finals. Ang ganyang kalalim na talento ay hawak mismo ng 2020 Los Angeles Lakers nung sila nagkampiyon sa NBA bubble. Ngayon, okay naman, may punto naman itong si Danny Green, pero ang malaking katanungan dito mga idol ay mukhang hindi na talaga natin masasaksihan pa na maging kompleto muli ang lineup na ito ng Boston Celtics, sapagkat ngayon pa lang ay handa na nga ang Celtics na sila'y buwagin dahil sila'y nahihirapan ng pasahuran. Ang mga ito, nakakasakal na to, hindi na healthy yung kanilang financial stability kung kanilang ikikip itong kanilang mga players na ito. Sayang lang dahil isang beses lang nilang napakinabangan itong roster na ito. Kahit papano, ang pinaka-importante dyan ay nagkampiyon sila. Samantala, maliban sa pagiging backup plan ng Miami Heat mga idol, itong si Kuminga naman ay nagkakatanggap ng interest galing sa Chicago Bulls. Tama po ang inyong narinig, sa ngayon ang Bulls na ang gustong kumuha sa kanya. At payag naman itong Chicago Bulls na ipadala si Nikola Vucevic para kay Kuminga. Nakikita kasi ng Chicago Bulls ang mataas na potensyal nitong si Kuminga kung siya'y nabibigyan lang talaga ng tamang minuto sa isang kupunan. At yan ho'y hindi nagagawa ng Golden State Warriors dahil makokompromise naman si Jimmy Butler. Kung nandyan si Kuminga, may Jimmy Butler, may Stephen Curry, hindi maganda ang kakalabasan ng kanilang rotation. Kaya sa ngayon mga idol ay nadidiskaril itong career ni Kuminga, at yan naman sa ngayon ang gustong salbahin itong Chicago Bulls. Ang malaking katanungan sa ngayon ay kung papayag nga ba itong Golden State Warriors sa kanilang negosasyon patungkol dito. Kuminga, Nikola Vucevic, sign and trade ang pinag-uusapan dito. As of now, yan lang po muna sa ngayon na ating update, at patuloy po nating babantayan itong patungkol kay Kuminga at sa Chicago Bulls.